Hello guys, at kung bago ka pa lang dito sa aking munting channel, let me introduce myself. Ako pala si Plumbing Informative Channel. Nag-upload ako ng mga video about sa plumbing issues, plumbing lines, plumbing diagrams, at kung ano-ano pang video patungkol sa pangtubiro. Kung interesado ka at nagugustuhan mo itong mga video na ito, click mo na lang ang subscribe button dyan sa baba at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At i-click mo na din yung all para hindi mo masabi, sana all. Maraming salamat. Hello, welcome back to my channel. It's been a long time na hindi po ako nakapag-upload ng mga video mga katubo. So, for today's video, nais ko lang po itong i-review itong mga about sa EPC. Meaning to say, automatic pump controller. Hindi po automatic pressure tank controller. So, marami pong nagaganap na mga katanungan dito. At isa na po dito, kung bakit daw nagpatay-sindi pa rin ang kanilang motor pump na kinakabitan naman nila nitong EPC. So, sasabihin ko sa inyo kung bakit, kung anong mga reason kung bakit nagpatay-sindi pa rin ang inyong motor pump kahit kinakabitan nitong EPC. Una, kapag mga ganitong style, ito po ang una nating i-discuss. Ganito, ang inyong motor pump ay nakabalon po kayo, tapos ang wala po kayong pressure tank, nilagyan nyo lang po dito, diretso ng EPC ang inyong motor pump. There's a time na magkaroon po ng singaw ang suction pipe natin, kaya hindi po buo na tubig ang nahigop ng ating motor pump. That's why magpatay-sindi. Kasi sensitive talaga ang EPC mga katubo. Kumbaga, ito po ay nagdidetect kung wala pong nahigop na as in maraming tubig ang ating motor pump. So, ibig ko sabihin, talagang mag-automatic off kaagad ang ating motor pump. Sa madaling pagkasabi, masilan talaga ang ating EPC kung ganitong style ang inyong i-apply. Ang inyong motor pump na nahigop sa balon, tapos wala kayong pressure tank, at idiretso nyo po dyan sa motor pump ang inyong EPC. Yan po yung dahilan kung bakit patay-sindi ang inyong motor pump. Kahit meron na po kayong storage tank, ang the best talaga na pag-set up ng ating pressure tank at motor pump na mayroong EPC ay elevated po ito. Ganito. Tingnan nyo po itong aking diagram. Ganyan po ang pagka-installed mga katubo. Yan po ang appropriate na connection para sa ating motor pump na mayroong EPC at pagkaplasta ng ating storage tank. Hindi pong ganito na ihigupin nyo muna. There's a time na magkakaroon po ng on and off or automatic off ang ating motor pump kahit hindi pa po nakahigop ng maraming tubig. So, sana naintindihan nyo po ito mga katubo para maliwanagan po ang ating ibang mga nagtatanong patungkol dito kung bakit daw nagpatay-sindi pa rin ang kanilang motor pump even though there is an EPC connected the motor pump. Okay? So, pangatlo, kailangan po talaga sa setup ng ating EPC ay meron talaga tayong pressure tank. Kung ganito ang inyong style, wala po kayong pressure tank, nakadirect pa dito sa water meter, ito po talaga ang pinaka-sensitive na connection. Although hindi po nasusunog pero nag-off ang inyong motor pump. Purpose kasi talaga ng EPC ay na-sense niya talaga kung walang masyadong nahihigop ang ating motor pump ng tubig ay automatically ino-off talaga niya agad ang operasyon ng ating motor pump. So, uulitin ko, ito po talaga ang pinaka-the best na diagram na inyong gawin. So, naka-elevate ang storage tank at ang pressure tank at motor pump ay nasa ibaba. Okay? So, sana mga katubo, naintindihan nyo po itong aking sinasabi sa inyo. Para sa mga nag-DIY dyan, maaari nyo po lang babalikan itong ating mga previous video at kung mayroon man po kayong hindi naintindihan dyan, ay magko-comment lang po kayo dyan sa ibaba para mapusuan ko at masagot ko dyan sa ating comment section. Okay? I hope na nakatulong itong video lalo na sa mga mag-DIY. Hanggang dito na lang muna mga katubo ang video na ito. Kita-kits tayo sa next ko na upload video. Maraming salamat sa inyong panood. Paalam, pansamantala. Bye-bye.